mas matanda, mas dapat marunong magparaya, mas dapat nakikipagkasundo. Madalas kasi sa atin, di ba, lalo sa ating mga Filipino, ang kultura natin, lagi nating ginagamit yung ating posisyon, yung ating taas, yung ating kalalagayan, yung pagiging ate, pagiging kuya, pagiging matanda sa bahay. Laging ganon. Pero gayahin yung mga kapatid si Abraham. Siya ang tito, pero siya ang nag-initiate ng resolution ng kanilang conflict at siya ang nagparaya doon sa kanyang nakababatang pamangkin. Listen, conflict is unavoidable. Totoo yan. Wala namang taong walang katampuhan eh. Walang taong walang ka-conflict. Lagi tayong meron. Pwedeng sa bahay yan, kapitbahay nyo, katrabaho nyo, katabi nyo, o kahit sino pa man. Laging merong conflict. Diba? Laging meron yan, mga kapatid. Bakit laging merong conflict? Siyempre, misunderstanding. Lagi tayong hindi nagkakaintindihan. Laging hindi nagkakaunawaan. Diba? Nakita nyo, kaya ang galing-galing ni Abraham eh. Nag-aaway na ang mga pastol nila. Sabi niya, ngayon kung hindi kami mag-uusap ng pamangking ko, lalala ang tampuhan namin. Kasi nag-aagawan ng pastulan. Nagugulangan siyempre yung isa. Nangangayayat yung mga alagang hayop doon sa kabila. So magkakaroon talaga ng away. Kaya sabi ni Abraham, kailangan wakasan ng gulo. Anong kailangan? Communication. Kaya kinausap agad ang pamangkin. Kaya alam niyo mga kapatid, pag ang tao nag-aaway, anong kasunod? Pag hindi nag-uusap, lalong lumalala ang away. Bakit? Kasi lagi may misunderstanding. Sinong kinakausap natin? Mga tao sa paligid, yung mga sulsol. Sabi, hoy, alam mo, narinig ko, sinabi ni ganyan, ganun. Ah, sinabi niya yon? Lalo nang umaalab yung damdamin mo. Siyempre, may kanya-kanya tayong loyalist. Diba? Iba ang nagsusumbong sa kabila, iba ang nagsusumbong sa kabila. So, nagkakaroon tuloy ng misunderstanding. Lumalala ang tampuhan. Pero kung mag-uusap yung nagkakatampuhan, solve agad yan. Eh, ang problema sa tao, di ba, pag nag-aaway, ayaw mag-usap. O kaya, nung ending, lalo kayo mag-aaway, lalo kayo magkakagulo. Kasi ang sagot sa conflict is communication. Ngayon, kung walang communication, lalala ang misunderstanding. Di ba? And of course, competition. May competition dyan. Bakit? Nag-uunahan sila. Biglang babangon ng maaga yung mga pastol ni Lot para mauna dun sa pastulan. Nahuli ngayon sa pagbangon nitong sina Abraham, wala nang mapuntahan. So nagkakaroon ng competition, agawan sa pastulan. Kasi tatandaan nyo mga kapatid, kung sagana ang tubig, kung sagana sa damo, mag-aaway ba sila? No. Pero dahil limited ang tubig, limited ang damo, may gulo. Kasi nagkakaroon sila ng competition. Di ba parang sa mga politiko? Bakit may mga politiko na umaabot pa kung minsan ng patayan? Siraan. Di ba? Bakit ang daming hidwaan sa mga politician? Bakit? Kasi isa lang naman ang posisyon na pinag-aagawan nila. Kung ba 10 ang mayor, de sana wala namang nagkakagulo. Diba? Marami sila. Diba? Pero dahil isa lang, magkakagulo talaga yon. Isa lang ang presidente, talaga magkakaaway yun, magkakagulo yan. Ganun ang ibig sabihin. Diba? Bakit ang magbiyanan laging may conflict? Kasi pareho ng gusto. Maging reyna sa bahay. Siyempre, isa lang naman ang reyna sa bahay dapat. Nag-aagawan ng atensyon ng anak. Nag-aagawan ng atensyon ng asawa. Nag-aagawan ng remittances. Diba? Tapos pare-parehong merong loyalist siya. Sasabihin ng ikaw ang dapat tumatanggap ng padala. Kasi ikaw ang nanay, ikaw ang nagpaaral dyan. Ganyan yan. Sasabihin naman ng mga loyalist ng mga dabarkads ng manuga, ikaw ang dapat tumatanggap kasi ikaw ang asawa. Gulo ang magbiyanan. Di ba? Kasi nag-aagawan sila. Ganun ang kailangan maunawaan. Pag laging may competition at may pinag-aagawan, laging may gulo. Kahit sa eskwelahan, di ba? Yung mga bata na dapat nag-i-enjoy sa pag-aaral, mga batang dapat magkakalaro, magkakabati, magkakasamaan ng loob kasi nag-aagawan ng medalya ng top 1. Minsan ganun na nangyayari sa kanila na hindi naman dapat. Kailangan na i-enjoy ang pag-aaral. Natututo ka, meron mang medalya o wala. Diba? Ngayon bonus na lang yung mabigyan kanyan mga kapatid. Ano po? Sa mga magkakapitbahay. Diba minsan, diba? Yung mga magkakapitbahay, bakit merong away?
Pareho ng business, parehong sari-sari store. Biruin mo, may sari-sari store na siya, nagtayo ka pa, katapat ka lang. Sino ba hindi mag-aaway doon? Diba, nagtitinda ka ng barbecue, mabenta. Anong ginawa ng kapitbahay? Nagtinda rin siya. Nagtitinda ka ng fishball dahil mabenta, nagbenta rin yung kapitbahay. Ano mangyayari? Magkakagulo. Kasi limited ang customer, pareho kayo ng gusto. Kahit di ba sa kalsada, bakit ang mga jeepney driver, mga UV driver, nagkakagulo, nagkakagita, nagkakasiksikan? Bakit? Nag-aagawan ng pasahero. Kaya di ba napansin nyo, kahit mga jeepney driver, nagbababa sa gitna ng kalsada, nagsasakay sa gitna ng kalsada, kasi hinaharangan ng lahat. Kasi nag-aagawan. Kung marami ba namang customer, madami ba naman ang bibilid sasakay, hindi yan mag-uunahan, hindi yan mag-aagawan. So nagkaroon ng away itong magtito kasi limited ang resources. So nagkaroon ng competition, nagkaroon sila ng conflict. Another is clear division. Iba ang pastol at mga tupa at hayop ni Abram, iba ang kay Lot. Kasi kung magkasosyo sila, isa lang sila, mag-aaway ba sila? No. Nag-aaway lang kasi iba ang kay Abram, iba ang kay Lot. Diba? So kung merong distinct na clear division, minsan nagkakaaway talaga yan. Nagkakagulo. And of course, proximity. Lagi silang magkasama. Kaya di ba sabi nila, yun daw laging magkasama, talaga nag-aaway daw yan lagi. Kaya minsan, kahit sa mag-asawa, di ba? Maya nag-aaway. Buti pa nung lagi siyang nasa ibang bansa, hindi kayo nag-aaway. Ang sweet-sweet nyo. Lalo na kapag may padala na. Talagang sweet. Di ba? Pero nung magkasama na kayo lagi kayo nagtatampo. Lagi kayo nag-aaway. Sabi nga nila, di laman at ngipin, dahil magkasamang lagi, nagkakagatan din. Ganun ang nangyayari. Diba? Kasi nga laging magkasama. Listen, yes, conflict is unavoidable, but listen, conflict is resolvable. Lagi tayong may kaaway, laging merong nag-aaway, laging merong tampuhan, pero kayang resolbahin. Walang conflict na hindi kayang ayusin. Amen po ba? Ayaw lang ninyo. Sabi mo sa katabi, ayaw mo lang. Sabihin mo, may kaaway yan, maniwala kayo. May katampuhan yan bago yung pumunta rito. Ayaw mo lang, pero kayang ayusin yan. Diba? Walang conflict na hindi kayang ayusin kung marunong lang tayong magpakababa. Kaya lang naman hindi matapos-tapos ang conflict, walang gustong bumaba. Diba? Tignan niyo si Abram, ang taas-taas niya. Sinong tinawag ng Diyos? Si Abram. Tinawag ba ng Diyos si Lot? No. Si Abram ang pinangakuan ng Diyos na pagpapalain. Di po ba? Tapos si Abram ang matanda, siya ang tito. Pero si Abram ang nagparaya. Si Abram ang nagpakababa sa ngalan ng pagkakasundo, sa ngalan ng pagbabati, di ba? Sabi ni Abram sa pamangkin niya, nag-aaway na mga tauhan natin, baka sa susunod tayo naman. Kasi nag-aagawan tayo ng pastulan, nag-aaway-aaway na tayo. Pamangkin, sabi niya, tignan mo ang lupain. Ang ganda-ganda, ang dami-dami. Sabi niya, pumili ka, sabi ng tito. Doon ka, dito ako, dito ka, doon ako. Ikaw na ang pumili. Nakita niyo mga kapatid, minsan yan ang problema sa magkakapatid, wala kang pagbata pa. Yung hatian, alam mo, may hahatiin tinapay. Di ba may magulang talaga? Siya na ang naghati, siya pa ang unang pumili. Di ba? Hinating ka na, ito ang sa'yo. Mali yun. Dapat kung ikaw ang naghati, siya ang papiliin mo. Di ba? Ganun ang kailangan. Si Abraham, sabi niya, merong kaliwa, may kanan, ikaw na ang pumili, pamangkin. Saan mo gusto? Doon ako sa matitira. Sabi niya, sa ngalan ng pagkakasundo. Ang galing-galing talaga ni Abraham. Napakarunong. So ang matatanda, nakatatanda, ang mga dapat unang kumilos, gumawa ng paraan para magkaroon ng solusyon ng bawat sigalot, pagtatalo't hidwaan, gaya ng ginawa ni Abraham. Ang malungkot ay ito. Mas nakakatanda, mas pasaway.
Mas pasimuno kung minsan ng gulo at away. Di ba, minsan gano'n na nangyayari. O minsan kahit nga sa church kung sino pa mga matatanda, sila pa mga pasaway. O kailangan hindi. Tayo ang unang umaayos ng mga gulo, mga away. Halimbawa, magbiyanan, nag-aaway kayo. O mga magbiyanan, nagtatatol-talo. Kayo ng biyanan, ang unang bumaba. Kayo nang makipagkasundo sa manugang nyo. Huwag nyo hintayin ng manugang nyo ang lumapit sa inyo. Kayo nang mauna. Sa ngalan ng pagkakasundo sa mga magkakapatid. Kung mag-aaway-aaway kayo, kayo ng ate, kayo na ang kuya, kayo na ang unang makipagbati at makipagkasundo. Basta nakakatanda, kayo na. I'm not saying na kung nakakababata kayo, mas matanda siya sa akin, siya dapat ang lumapit. Hindi ganun sinasabi ko, ha. Ang pino-point out lang natin, mas mabilis maayos yan kung ikaw na ang nakakatanda, ang lalapit. Kasi may mas powerful ka, mas may kapangyarihan ka, mas authoritative ka. So kung bumaba ka, ano pang ibababa niya? Ano pang ipagmamalaki niya? Kung ikaw ang nasa taas ay bumaba na. Hindi ibig sabihin? Kaya napakahalaga niya, mga kapatid, na dapat nating maunawaan sa ating pong mga buhay. Tandaan niyo, mga kapatid, Abraham did the first move for a peaceful reconciliation. Kahit anong edad mo, always take the first move. Diba? Ang sinasabi lang natin ngayon, kung mas matanda ka, mas magandang ikaw na. Kung hindi naiintindihan yun ng bata. Diba? Pero kahit anong edad mo, always take the first move like what Abraham did. Yan ang kailangan natin ginagawa sa ngalan ng pakikipagkasundo. Ngayon, kung ayaw nyo makipagkasundo, kalimutan yung pinakinggan nyo ngayong araw na ito. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. The sad thing is, active tayo sa church, lagi tayo nasa simbahan, pero ang ending, we live with so much conflict. Pero lagi tayo nag-church, pero ang dami pala nating away. May away tayo sa bahay, may away tayo sa workplace, may away tayo sa kapitbahay, may away tayo sa mga ka-church. Kung minsan nga, kaya nga kayo nag 5 a.m. kasi ayaw nyo dun sa 7:30 at naroon siya. Di ba, minsan ganun ang nangyayari sa buhay natin. Pero gayahin natin si Abraham. Hindi sinabi ni Abraham na, Lot, ako ang nakakatanda, ako ang tito, pamangkin lang kita, ako ang dapat masunod. No. Kundi siyang nagparaya, siya ang gumawa ng kaparaanan para magkasundo sila.